mga kabsat. Ito, kuha natin subtopic natin ngayon to mga kabsat ha. Wait lang. Subtopic natin. Si Boljak. Ang title niya, ito, kakatapos na ng live niya 30 minutes ago mga kabsat, no? Ito, pumasok ako dito. Pinapakinggan ko kung paano niya to ikakaan. Paano niya, wait lang. Lumiliit ba? Hindi yata ah. Dali. Wait lang mga kabsat ah. Bakit ayaw mag... Hi, good morning, beautiful. Wait lang, saglit lang. Hindi pa kita pinagsasalita. Relax. Ayaw lang. People, today... Wait lang. Anong to the people ka dyan? Sandali, di pa ka... Paliliting kita, no? Naku, hindi ayaw gumana. Ayawn! Ayawn! Ayan. Yan, para may yung mata mo lang, no? Total, wala ka namang silbi eh. O, sige, go. Today is October 9, 2025. Ang ating alindog ay kumakabog-kabog. O, ang title niya, mga kabsat, ha? Ito, ha? Bogo, lumabas na. O, ito yung, naalala nyo yung tinapik natin kahapon, mga kakabsat. Yung isang DDS vlogger. Proud na proud. DDS vlogger since 2014. Nakalagay sa profile niya, di ba? Anong pangalan na nun? Mike, ano yun? Mike Romero ba yun? Tama ba? Mike Romero. O, inaresto siya, mga kabsat, no? O, nagpa-interview na. Ito na, oh. Nako po. Kailan to? Ay, kahapon pa yan, no? Pinakita nila yung mukha nyo. Halos lahat ng Mike Romero ang pangalan niya, kabsat. Michael P. Romero or Mike Romero in short. So, ito nga, mabsat, si Boljak, itong topic niya si Mike Romero. Pero tingnan nyo kung paano kabaligtad ang utak nitong si Boljak at pinagloloko niya yung mga sabi ko, wala nang naniniwala sa'yo. Kahit ano bang sabihin mo, walang naniniwala sa'yo. Bobo na lang ang mga naniniwala sa'yo, Boljak. O sige, tuloy, pasok. Yes, kagigising lang natin. Kaya naman, tayo ay nandito para magbigay na naman sa inyo ng mga komento na patungkol dito sa... Magbibigay ng komento po. Talaga, siguraduhin mo, maganda yung komento mo na may silbi. O sige, tuloy. Mga politikong kawatan at syempre, ang pagigipit sa inyo dahil ang ating mga vlog ay patungkol ito sa inyong kahimtangan, no? Inyong sitwasyon. Kaya tayo nagsasalita dahil concerned tayo sa pampublikong usapin, okay? Sa sitwasyon ng ating mga mamamayan, katulad ninyo, katulad ko. So, kung kung may time kayo, i-share niyo ang vlog na ito at i-follow niyo na rin, pakabugin niyo na rin ang ating Facebook channel, ang Boldyakan, Boldyakan, at ang Maharlika Network. Alright. So, ngayon, mga kababayan, okay, magbati muna tayo ng bonggang-bongga. Joke. Walang bati-bati. Kung saan yung lalaki na nag-post ng picture ni Bangag, I think. Nag-post daw ng picture ni Bangag daw. Tapos, pakita na lang natin, no? Jenny Ramos, shout out, kabsat. Jenny Ramos. Aurelia Odenya, shout out. Good evening. Post ng picture ni Bangag na kung saan ay merong arrow na nakatutok sa kanyang julo. May araw daw nakatutok kay Pangulo. Sige. Tutok sa kanyang julo. Nasaan yung arrow na nakatutok sa kanyang julo? Sige. Okay. So mga kababayan, here we go. So ito yon yung nireport ng, yan, pinakita natin kagabi. Okay? Yan so yan ang picture ni Bangag. Yan, ka-picture ni Bangag, naka-arrow. Okay, naka-arrow dyan mga palangga. Tapos, may nakalagay na Bugo. Diba? Kasi it's Bugo City Hall o Bogo, City Hall or sa ato adiha sa Bisaya, Bugo Mana. Okay? Then nakatutok sa ulo ni Bangag. Ayan, at may naka lagay na headshot. Okay? Pinag-usapan natin yan. So ang update ay hinuli na nila yung kawawang kababayan. Hinuli daw yung kawawa, samantalang bungangero, ang tapang-tapak, ang yabang, tapos sa'yo, kawawa. Talaga naman, no, paggarapata. Bakit? Pag DDS vlogger, kawawa na. Ang yayabang nga ninyo, di ba? Kung makapagkon kayo, makapagbanat kayo, di ba? Kaya nga yung utak niya, headshot, di ba? Ano ibig sabihin ng headshot? Mamaya, pakinggan natin si Attorney Rockstar dyan, ma'am. Pero, pagbibigay natin to si Hated, konti lang.
tingnan natin kung gaano kabobo itong hitad na to. O sige, tuloy. I don't know kung sino yung vlogger na yan. Hindi ko alam. Yan ba ay, nagtutulig sa atin bilang isang vlogger. Wala akong pakialam. Kung siya ay once na sa pagbablog niya ay minura or inano niya ako. Pero ito ay malinaw kung sino man itong vlogger na ito, mga kababayan, ay panggigipit dito kay Bangag. Kung sino man tong vlogger na to, panggigipit, malamang bobo. Pina-research mo na kung sino ba yan, vlogger na yan. Malabang may nagsabi na sa'yo, di ba? Yung mga uto-uto mong vlogger, uto-uto mong mga followers, di ba? Yung isang DDS, doon pa nga lang sa profile niya, proud na proud siya. Proud DDS since 2014, nakalagay sa profile niya. Di ba? 11 years na siyang proud na DDS. Kamote. O sige, tuloy. Ay kaya panggigipit ito sa taong bayan at ang ginagawa nito ay panggigipit ng Bangag administration. Kasi iginigiit dyan ni itong akala natin magre-resign na mga kababayan ni Jaime Santiago. Santiago, mga palangga, ayan ang pinost natin yan, no? Lahat na lang ng kajuta-jutahan ay ginagawa sa ating lahat. Alright? So here we go. Ito yon. Ang tagal naman. Dinampot na. Pero nasan pala kayo nung nahuli kayo? Sa bahay lang ako. Haluoy man, oy. Alam ko naman, hindi ko talaga, wala talaga ako, hindi ako naniwala na ito yung NBI, yung gano'n. Kasi sa amin kasi sa Bisaya, naiintindihan kasi yung word na yun, yung ano. Bogo. Nakita naman talaga doon sa mga post ko lang, doon sa reading post yung mga nire-share. Picture. Yung putang inang to? Pero yung makakakita sa buhay, mga presidente, vice president, ulol, speaker of the House and Chief Justice, ay papasukan ng bilay. Wala ang nagtat. Na hindi magyayari yung iniisip mo. Headshot, ibig sabihin, targetin sa ulo, patayin. Hindi po. Yung headshot, yung word lang po yun. Yung word na galing doon sa ulo, papunta sa ulo, yun lang po yun. Okay, nakita niya? Okay, nakita niya? Okay, bilisan mo. Nakita niya mga kababayan? Okay? So, ganoon ngayon, ang ginagawa ng Bangag administration. Sabi ko nga, nung napanood ko yun, kung nasa Pilipinas ako, nakasabay ko, baka nauna pa akong pinategi kay Percy Lapid. So, ganyan kapikon ang Bangag administration. Nung panahon ba ni Duterte, lahat ng mga binato nyo kay Duterte, na mga kalaban niya, bugo, ganyan, ganon. Although may isang pagkakataon. Paano babatuin? Wala nga, nanlaban nga wala na. Kaya nga umabot ng 30,000+, di ba? Extrajudicial killings. Nung panahon ni Duterte, hindi tumatagal talaga. Wala na. Kaya nga nakakulong siya ngayon Putragis ka talaga. Oo. Putragis na hitad to. O, sige tuloy. Taon. Na talagang yun, later on, na talagang ipapagurgor. Ganun talaga yung terminology. Pero yung bugo, ito ay... Ano yung bugo? Sige nga. Ay paghahalin tulad. Kalayaan yan, karapatan. Paghalin tulad kalayaan? Ano daw? Bobo? Bugo? Kalayaan? Seryoso ka? Yung kalayaan, anong kinalaman? Bakit may headshot? Tragis talaga. Ang bobo talaga nitong hitad, no? Yan, sir, ng ating palangga. Parang ang tawag dyan ay figure of speech. Guys, headshot daw, figure of speech. Kita nyo? Wala na siyang masabi, guys. Wala na siyang ma-explain. Nakita nyo? Yung bugo daw, figure of speech? Yung alin? Asan ang figure of speech dyan? Meron ba? Ang linaw ng caption nyo, headshot, figure of speech? Nako ba? Itad, kahit elementary, alam nila ibig sabihin, pag headshot, alam na nila yon. Bobo! My goodness! Hitad! Kaya natatawa ko kanina, pinagtatawanan ko nga siya sa live niya kanina. Ako lang tumatawa. Putrage, sino? Bobo na lang talaga naniniwala sa'yo, hitad. Kamote ka. O sige, tuloy. O metaphor. Metaphorical. Meaning, paghahalin tulad sa salitang bugo, paggamit ng salita ng bugo, B-O-G-O, sa ato ang gani, bugo. Paghahalin tulad ng salitang bugo, okay, sa
utak ni Bangag na bugok. Kita mo, hirap na hirap siya i-explain. Bugod. Tragis talaga naman. Oo, mga kabsat. Hindi na niya kaya i-explain yung bugo, mga kakabsat. Figure of speech ang bugo. Baka ikaw, Hitad, bugok ka. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Kamote. Papelyasan. Pasensya na. Kita mo si Hitad. Kaya natatawa ako, nag-live ka pa, Hitad. Hindi mo kayang i-explain. Bugo daw, mga kapatid, is figure of speech. Anak ng kamote. Wala na siya. Wala nang naniniwala sa'yo. Mga nauuto mo lang na bobong garapatang DDS ang naniniwala sa'yo, Hitad. Na ako po. Oh, kaya headshot sa pool. Hindi ibig sabihin headshot Jarilyn mo or what? Hindi daw ibig sabihin ng headshot ay barilin mo. Really? Meron ba siya dyan? Sige na, go. I-headshot nyo na or something like that. Yun. So meaning ibig sabihin, sige, go, i-headshot mo na. So meaning, alam mo ibig sabihin ng headshot? Bakit ngayon hirap na hirap ka? Are you bending? Itinitwist mo ba ang ibig sabihin ng headshot? Putragis ka, Hitad. Nakakahiya ka ni. Pinapaya mo yung sarili mo dyan. Pinagtatawanan ka na lang namin kanina eh. Tuloy. I figuratively The epic online action game War Thunder. Okay na yun. Anak ng kamote. Figuratively speech lang daw yung headshot. Anak ng kamote. Ang linaw-linaw na English. Tapos sasabihin mo, ito, pakinig ka. Hitad, pakinggan mo ito si attorney. Attorney, talk about Mayor Magalong and the Diskaya project. Wait. Hindi yan. Magalong yan eh. Wait lang. Sorry naman. Sana na-share ko kanina yun eh. Wait lang. Kanina umaga pa yata yun ah. Ito headshot. Ito. Tragis ka, Hitad. Mga kabsat ha. Ito, naaresto ang isang DDS. Proud na DDS vlogger, mga kabsat ha. Pero according kay Hitad na bobo, isang figurative speech lang daw yun. Figure of speech lang daw. Anak lang kamote, headshot, figure of speech. Okay yung bogo. Kamote. Baka bugok ka. Hitad. Ito, makinig ka. Isang attorney mag-i-explain sa'yo. Pasok, attorney. Rockstar. Esto yung lalaking named Mike Romero. Dahil nag-post daw ng litrato ni BBM na may caption na headshot. Ito daw yung post niya. Yan na nga sabi ni Mike Romero, headshot kasi nakatapat sa bugo. Kung ano-anong palusot ang sinabi pero hindi pinaniwalaan ng NBI. Ito naman si Marlica, sasabihin niya, figure of speech daw yung bugo at saka headshot. Anak ng kamote, oo. Utak talaga ng mga garapat. Tragis yung Kisawaki. Ito, isang attorney magpapaliwanag sa'yo. Maharli ka, makinig ka, Hitad, bobo ka kasi, makinig ka dito. Pasok. Okay. May mga nagsasabi na edited daw ang post na yan. Wala daw sinabi si Mike Romero na headshot. Well, that's for him to prove. Tama. Pero ganun pa man, inaresto siya at kinasuhan ng inciting to sedition. Ano ba yon? Ayon sa Article 142 ng Revised Penal Code, inciting to sedition is committed if you incite others to inflict any act of hate or revenge upon a public official. Narinig mo yan, Hitad? Inflict ng hatred, galit sa isang public official. Isa pa, makinig ka, Hitad. Inciting to sedition. Ano ba yon? Ayon sa Article 142 ng Revised... Ano ibig sabihin ng sedition? Hitad, makinig ka. Hindi sinabing figure of speech yan. Tragis. Revised Penal Code, inciting to sedition is committed if you incite others to inflict any act of hate or revenge upon act of hate and revenge. Public official. So kapag nanguudyok ka ng iba na gumawa ng act of hate or revenge laban sa isang government official, inciting to sedition yon. Narinig mo, Hitad? Sasabihin mo, figure of speech? Sasabihin mo, kawawa naman yung vlogger na yun. Inaresto. Tragis ang yabang-yabang. Diba? Proud na DDS since 2014. Kawawa yung vlogger na yun. Ano ngayon? Yabang now, iyak later, ganun yun. Tragis kayo. Sige. Attorney Rockstar, sige. Supalpalin mo na itong si Hitad. Pasok. Ngayon, paano
naging inciting to sedition ang post na to? O, paano naging inciting to sedition na makinig ka, Hitad? Paano nga ba, attorney? Yung salitang headshot ay may malinaw na violent meaning. Hindi daw. Figure of speech daw yun. Attorney, figure of speech daw yun. Hindi daw kanyon, violent. Wala daw violent. Eh yung elementary nga, alam na alam nila pag naglalaro sila ng games, i-headshot mo na yan. Elementary, buti pa elementary, alam niyo ibig sabihin ng headshot. Si Hitad, figure of speech. Bogo, figure of speech. Headshot. Putragis talaga, Hitad. Bobo talaga. Ikaw ang bobo. O sige, Tor, isa pa. Nang kamuting Hitad to. Ang post na to. Yung salitang headshot ay may malinaw na violent meaning. O, di ba? Malinaw na violent meaning. Hindi siya figure of speech. Sa military language at kahit sa gaming community. Kahit sa gaming community or military language, ang headshot, naku po, violent yan. Ang ibig sabihin yan ay pagbaril sa ulo. Kaya kung may litrato ng presidente, may litrato pa talaga ng presidente. Putra sa dami ng pagtitripan nyo. Kaya kayo, sabi ko, ang hirap maging DDS. No? Mahirap ipagtanggol ang isang DDS, lalo na kapag garapatang vlogger. Tulad ni Hitad, tulad nitong si Mike na to, na sobrang yabang. Ngayon, nakakulong na. Ay, nako po. Tragis. Araw pa sa ulo at may caption na headshot, malinaw ang message. Malinaw talaga, attorney. Pero kay Hitad, figure of speech. Kamote. Barilin nyo siya sa ulo. Hindi na yan joke. Hindi yan meme. Yan ay hindi yan talaga joke at lalong hindi meme, Hitad. Ano na? Tragis, basag ka na naman. Panawagan ng karahasan laban sa presidente. Tama. At ayon sa batas, inciting to sedition yan. Ang parusa dyan, 4 to 6 years na kulong. Ako po, 4 to 6 years siya. Nag-post lang siya ng headshot. 4 to 6 years na ang... Ay, nako po! Ang sakit! Ang saklap. Elikander Carmen, shout out. Nako po, Yuki. Nako po, walang ganun. Walang figure of speech na headshot. Hindi figure of speech yun. Bobo talaga lang. Natural na bobo lang talaga itong si Hitad. No? Hindi lang... Bitter na bitter kasi hindi napagbigyan. Tragis. Sige tuloy. Long. Kaya bago mag-post, mag-isip muna. Tama. Freedom of speech is not a license to spread hate. Tama. Freedom of speech is not a license. Hindi siya lisensya para magpakalat ng hatred. Talaga, ang problema kasi sa mga garapatang to, Naomi Chin, Elikander Carmen, Winnie Artos, ay talagang baligtad ang utak. Yun, ang totoo. Baligtad talaga. Sabi ko, ang hirap talaga. Sabi ko, buti na lang, hindi tayo DDS, no? Buti na lang. Anak ng kamote talaga, oo. Tapos sasabihin ni Hitad, figure of speech? Headshot? Hindi daw ganun ang ibig sabihin niya, putragis. Nako po. Oy, Hitad, bumalik ka sa elementary, baka sakaling matauhan yung utak mong kamote. Anak ng kamote talaga, oo. So, ayan mga kapsat, dito nyo makikita kung gaano kabobo itong si Hitad. Buti na lang, nandito si attorney, rockstar Carlo Ibanez, pinaliwanag anong ibig sabihin ng headshot. For the last time, pakinggan natin to, few seconds lang to. For the last time. Yung lalaking named Mike Romero. Dahil nag-post daw ng litrato ni BBM na may caption na headshot. Ito daw yung post niya. Okay. May mga nagsasabi na edited daw ang post na yan. Wala daw sinabi si Mike Romero na headshot. Well, that's for him to prove. Pero ganun pa man, inaresto siya at kinasuhan ng inciting to sedition. Ano ba yon? Ayon sa Article 142 ng Revised Penal Code, inciting to sedition is committed if you incite others to inflict any act of hate or revenge upon a public official. So, kapag nanguudyok ka ng iba na gumawa ng act of hate or revenge laban sa isang government official, inciting to sedition yon. Ngayon, paano naging inciting to sedition ang post na to? Yung salitang headshot ay may malinaw na violent meaning. Sa military language at kahit sa gaming community, ang ibig sabihin yan ay pagbaril sa ulo. Kaya kung may litrato ng presidente, may arrow pa sa ulo at may caption na headshot, malinaw ang message. Tama. Barilin nyo siya sa ulo. Hindi na yan joke. Hindi yan meme. Yan ay panawagan ng karahasan laban sa presidente. At ayon sa batas, inciting to sedition yan. Ang parusa dyan,
4 to 6 years na kulong. Kaya bago mag-post, mag-isip muna. Freedom of speech is not a license to spread hate. Salamat, Attorney Rockstar. Nako naman, kawawa naman si Inday. Ay, Inday, si Hitad. Nako po. Nako na naman. Nabokya na naman. Kaya tawa ko ng tawa kanina. Naka-live lang yan. 30 minutes ago, Mabsat. Naka-live siya. Pinasukan ko. Sabi ko ba, pakinggan ko ako. May sense tong sasabihin. Tapos ganun lang sasabihin niya. Hala, kawawa naman ng isang vlogger, no? Kuwan naman siya, kawawang-kawawa. Kuwan lang naman siya, isang figure of speech lang naman yung sinabi niya. Putragis na kamote, oo. Headshot. Ikaw kaya ma-headshot dyan. Naku po, ipostin na, si Hita, di headshot nyo. Paano pag ginanyan nila? Ano mararamdaman mo? Kamote ka talaga eh. Di ba, Naomi? Di ba, Yuki? Emilio Labio, shout out. Good morning. Ay, good evening po. Ayun. Naku po, mga kabsat. Siya. Next topic tayo, mga kabsat. Tragis na hitad to. Next topic tayo, mga kabsat. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Baka nakalimutan nyo mag-like, mga kabsat. Like po tayo. Okay, tuloy. Pan tayo. Next topic tayo, mga kabsat.